Naisip mo na ba kung bakit hindi natin nakikita ang mga Muslim? Lahat ng uri ng Muslim. Ibig kong sabihin, yung mga Muslim na pamoderno, radical na Muslim, mga Muslim na nagpapanggap na liberal, tulad ni Mehdi Hasan, wala sa kanilang nagrereklamo tungkol sa mga ilegal na migrante. Kasi kung iisipin mo, kapag may mga ilegal na migrante na pumapasok sa maliit mong bansa, gamitin na lang natin ang UK bilang halimbawa. Nabibigatan ang iyong infrastruktura. Puno ang mga ospital ng mga taong hindi naman talaga dapat nandoon sa simula pa lang. Tumataas ang krimen, tumataas ang sexual na karahasan. Pwedeng masaksak o maghahasa ang sarili mong mga kababayan. Pero hindi natin nakikita ang nagrereklamo ang mga Muslim tungkol sa mga illegal na migrante. Bakit kaya? Ngayon, nag-cover ako ng isang kwento. Sa totoo lang, 5 pillars ang nag-cover nito. Pinakapaboritong Islamistang propagandistang media ng Britanya. Nag-cover sila ng isang protesta na pangunahing inorganisa ng mga Muslim na nagprotesta pabor sa mga illegal na migrante. Sila mismo ay nagsagawa ng kontraprotesta laban sa mga patriots na nagpoprotesta laban sa isang paupahang bahay na tinitirhan ng maraming nangungupahan sa London. Sa tingin ko, sa Canary Wharf yun. Ewan ko kung bakit pero sinubukan ko hanapin ito. Hindi ko makita ang anumang sanggunian tungkol dito. Kaya ang mga lalaking Muslim ay nagsagawa ng kontraprotesta laban sa mga patriots bilang pagtatanggol sa mga illegal na migrante. Nakover ko yon sa isa sa mga YouTube videos ko. Sinubukan ko maghanap ng anumang sanggunian sa Google o sa website ng 5 pillars. Pero hindi ko ito makita dahil posible talaga yon. Kilala ang 5 pillars sa pagpupost ng mga kalokohan at pagkatapos ay binubura nila ito. Pero bukod doon, wala ring naging protesta na pabor o laban sa mga illegal na migrante. Ang tanong, bakit wala? Dapat kang tumutol sa mga illegal na migrante. Dapat ka ring tumutol sa dagsa ng kahit mga legal na migrante dahil sa huli, kapag nagsiksika na ang inyong bansa, kayo rin ang magdurusa. Kaya, sa tingin mo bakit hindi sila nagpuprotesta laban sa mga illegal na migrante? May teorya ako. Pero bago ko sabihin yon, panuorin mo muna ang video na ito. Alam nyo naman ang Ceuta, Spain, ay binabahan ng mga iligal na migrante. Mula, halos lahat ng ito, 75% ng lahat ng iligal na migrante, kahit pa sila ay galing Asya, gitnang silangan, hilagang Aprika, kadalasan sa kanila, 90% sa kanila ay mga Muslim. At dito nakatago ang isang pahiwatig. Habang naglalakad ako sa mga kalsada at pantalan sa Ceuta, nakita ko ang Barab Charity UK, isang kawanggawang Muslim na nakabase sa Birmingham. Ang ginagawa nila sa Ceuta ay nagbubunsod ng ilang mga katanungan. Kaya, ang mga manggagawa at voluntaryo ng NGO na ito ay namimili ng pagkain at tubig mula sa isa sa mga lokal na supermarket sa Fyodor para dalhin sa mga migrante sa kabila ng enclave. Kapansin-pansin, mukhang may kasama silang profesional na film crew. Ang pinagtataka ko ay, Dinidokumentaryo lang ba nila ang ginagawa nila o gumagawa at nagtutulak sila ng propagandang pabor sa mga tinatawag na asylum seeker? Oh, yung Kaya, kahapon sa tabing dagat. sa tingin ko, yun ang ginagawa nila. Kaya, sa isang banda, meron tayong mga Muslim NGO na tumutulong at sumusuporta sa mga ilegal na migrante. At alam na rin naman natin ang tungkol sa mga liberal na babae. Alam mo na, yung mga taong yon. Oo, sila ang tumutulong sa mga ilegal. Sila ang tumutulong sa pagdating ng mga ilegal na migrante. Silang lahat. Anong nangyayari? Naiintindihan ko na ginagawa yan ng kaliwa dahil kahit sa papel lang, sinasabi nila na, alam mo, tumatakas ang mga taong ito mula sa mga bansang wasak ng digmaan. Kahit pa sila ay mga economic migrant, hindi mahalaga. Hayaan silang pumasok. May isa pa akong teorya. Itong mga babaeng puti na liberal sa kanduran, parang may kakaibang fetish sila tungkol dyan. Pero hindi ko sigurado. Pero balik tayo sa usapan. Bakit hindi lang hindi nagpoprotesta ang mga Muslim laban sa mga illegal na migrante, kundi sinusuportahan pa nila ang mga ito? Ito ang dahilan kung bakit nila ginagawa ito sa bandang huli. Sa palagay ko, ang mga puwersang Islamista ay sinusubukang sakupin ang kanluran at naghahanda sila para sa isang digmaang sibil. Pakinggan mo ang taong ito. Ito si 5 Pillars Dildo Boy. Ang talakayan na yon ay pinamagatang ang hinaharap ng mga Muslim sa Britanya. Buon paniniwala akong ang mga Muslim ng Birmingham ay magkakaroon ng mahalagang papel sa hinaharap. Gumaganap na sila ng papel kahit hindi nila namamalayan. Ang mga nagnanais na saktan ang komunidad na ito sa marahas na paraan ay pinag-uusapan na ang Birmingham bilang sentro ng mga darating na digmaang sibil at marahas na kaguluhan.
Dapat kang maging proud na galing ka sa isang lungsod. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano talaga ang hitsura ng Birmingham. Sinira ng mga taong ito ang Birmingham. Tingnan mo to. Ito ang Birmingham. Dapat kang maging proud na galing ka sa lungsod na ito. Lugar ng mga Muslim. Mer Muslim, Zakir Chaudhry. Ang dami ng ganitong mga video, pero sige, balik tayo sa punto. Kung saan ang isang independenteng MP at hindi ako yung tipo na pinupuri ang mga MP. Kahit na kung kilala ninyo si Didi Hussein at ang kanyang trabaho, mga paninindigan at politika, hindi ako yung tipo ng tao na Bakit niya binabanggit ang sarili niya sa ikatlong panauhan? pinupuri ang mga politiko at mga miyembro ng parlamento. Siguradong hindi ako yung tipo ng tao na karaniwang pumupuri sa mga pulis. Pero galing ka sa isang lungsod kung saan ang inyong kapulisan at isang independenteng miyembro ng parlamento ang nagtiyak na hindi makakatuntong dito ang mga teroristang Israeli na tagahanga ng Maccabi Tel Aviv. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alam ko na maaring isipin mong maliit na bagay lang yon, pero sinasabi ko sa'yo, hindi yon maliit na bagay. Kung iniisip mong nagkataon lang na 10 taon na ang nakalipas, nagkaroon ng malaking pambansang iskandalo na tinawag na Trojan Horse na nakasentro sa Birmingham. Hindi yon nagkataon lang. Birmingham, gusto mo man o hindi, tanggapin mo man o hindi, maintindihan mo man o hindi, isa ito sa mga pangunahing lugar ng mga Muslim sa Europa. Mayroon pa nang sa kanluran kung gusto mo pang isama ang Hilagang Amerika. Ang Birmingham ay isang lungsod, isang lugar na may mahalagang papel at patuloy na magkakaroon ng mahalagang papel sa hinaharap ng mga komunidad ng mga Muslim sa diaspora, sa kanluran at partikular sa Britanya. Naghahanda sila para sa isang digmaang sibil. Kakailanganin nila ng maraming sundalo. Maraming sundalo. Ito ang hinihikayat nilang gawin ng kanilang mga lalaki. Nasabi ko na ito dati. Ang mga Muslim, particular na, lalo na, pero pati na rin ang mga migrante at mga taong may kulay, ay umabot na sa punto sa United Kingdom at sa pangkalahatan sa Europa at Amerika, kung saan ang pagtatanggol sa sarili, pakikipaglaban, pagtatanggol sa sarili, masasabi ko ay obligasyon para sa isang lalaki. Personal kong pananaw ito, hindi ko sinasabi na ito ay relihiyosong obligasyon. Sinasabi kong obligasyon ito. Parang kailangan mong gawin ito. At dapat, kung hindi mo ipapadala ang mga babae mo para mag-training, nakikiusap ako mga kapatid, pwede mo nang tuparin ang suna ng biru-birong pakikipaglaban sa iyong asawa. Kailangan malaman ng asawa mo kung paano ipagtanggol ang sarili niya kapag may humawak sa leeg niya. Kailangan niyang malaman kung ano ang gagawin kapag may lalaking nakapatong sa kanya. Kailangan niyang malaman kung ano ang gagawin kapag may humawak o sumakal sa kanya. Nagdudulot ng isterya. Dalawang kamay, paano mo mababasag ang pagkakahawak na yon? Kailangan niyang malaman ang mga pinakapayak na batayan ng pagtatanggol sa sarili. Alam ko na ito ay isang cultural taboo. Alam ko na lalo na para sa mga konserbatibong Muslim, alam mo para sa ating mga kababaihan na gumugulong at nakikipagbuno, ay parang hindi nararapat, parang hindi pambabae. Pero Oksumbillah al-Azim. Nakarating na tayo sa punto dito sa UK, lalo na dito sa UK, na kailangan na talaga nating matutong mag-self-defense. Wala na akong pakialam kung paano o ano ang magiging reaksyon nila sa sinabi ko. Panahon na ng walang habas na pag-atak. Naghahanda kami. Tingnan mo ito. Ang pangalan ko ay Sabir. Ako ang Brazilian Jiu-Jitsu coach dito sa LMA. Nandito na ako ng halos 3 taon. Ito ang aming taunang One Nation event. At sa mga nakaraang taon, ginagawa namin ito Para sa One Nation. Hindi niya alam. Ang One Nation ay isang right-wing na kilusan sa Australia na layuning paalisin ang mga katulad niya sa Australia. karaniwan namin ginagawa sa parke at ipinapakita lang namin kung ano ang ginagawa namin sa aming gym. Habang lumilipas ang mga taon, patuloy na dumarami ang mga estudyanteng nag-enroll sa amin. Meron kaming mga lalaki, babae at mga mas batang estudyante. Lahat ay Muslim. Lahat ay Muslim. Mayroong 5. Isa sa pinakamatanda namin ay 63 o 64 na taong gulang. Kaya hayaan niyo basahin ko. Imbes na ipakita ko sa inyo lahat. Ito ay 5 pillars na nagsasabing natutunan naming lumaban para sa pagtatanggol sa sarili, para maprotektahan namin ang aming sarili at ang mga mahal namin sa buhay sa isang Muslim na pinapatakbong event sa parke sa Leicester. Bakit? Bakit kailangan magkaiwalay? Pero bakit kailangan hatiin sa pagitan ng mga Muslim at hindi Muslim? Naghahanda sila para sa isang digmaang sibil. At kailangan nila ang mga lalaking ito. Kailangan nila ang mga lalaking ito. Ito ay Espanya. Ito ang dahilan kung bakit gusto nila sila. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila magsasalita laban sa kanila. Ito ang dahilan kung bakit hindi lang sila mananahimik tungkol dito, kundi aktibo pa nilang pinopondohan at sinusuportahan ito. Lahat sila ay mga lalaki. Lahat sila ay pumapasok. Meron na silang estruktura kung paano sanayin ang mga ito. Kung paano sila ihanda. At malinaw na mas mahirap ito para sa mga katutubo. Mas magiging mahirap ito para sa mga Muslim na nakatira sa Europa. At kung may pamilya ka, mas mahirap para sa iyo na maging terorista. Pero kung ikaw ay dumarating bilang isang binatang nasa tamang edad para lumaban, syempre, malaking biyaya yon. Isang regalo. At ang pagsalakay na ito ay pinadali ng ating mga politiko. Pinadali ito ng mga babaeng katulad dito. Tingnan mo ito. Tinipirmahan niya ang sarili niyang sentensya ng kamatayan habang sinasabi, "Pasok lang kayo! Pasok lang kayo!" At nakumpirma na mula noon na hindi bababa sa 15 na mga babae at dalagang ginahasa sa Espanya.
Nangyayari ito mismo sa harap natin. Siyempre, ito ang kanilang pampublikong imahe na. O heto, tingnan ninyo. Naghahanda kami laban sa dalungkanan. Hindi. Naghahanda sila para sa isang digmaang sibil. Naghahanda sila para sa isang separatistang kilusan. Sila, ikaw. Sa loob ng susunod na mga 5 taon, makikita mo ang mga Islamistang separatistang kilusan sa Alemanya, sa Pransya, sa UK. Hindi ko alam kung paano tutugon ng ating mga gobyerno noon, pero mangyayari ito. May plano na ang Pransya, may plano na ang militar ng Pransya kung ano ang gagawin kung mangyari yon dahil nanganganib sila mula sa mga Muslim na Algerian at Moroccan doon. Maraming Turkong Muslim sa Alemanya. At siyempre, mula noon, marami pang mga tao mula sa ikatlong mundo ang nadagdag, gaya ng mga Syrian, Moroccan at iba pa. Nagagamitin bilang mga tauhong isasakripisyo ng mga Islamista laban sa kanluran. Mangyayari ito. Lumipat ka ron